Welcome to our fellow students of the Word of God. Maraming pong salamat muli sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. And this is our fourth and last installment of the story of Ruth, an amazing story of loyalty, love, and liberation or salvation. Alam po niyo, ang kwento ni Ruth ay isang istorya ng biyaya ng Diyos sa lahat ng mga manlilimos ng mabubuting gawa upang magkamit ng pag-ibig ng Diyos. We are all beggars. Spiritually speaking, we are all beggars. Kulang na kulang po tayo sa mabubuting gawa. Namumulot po tayo ng mabubuting gawa. At minsan namumulot tayo ng mabubuting gawa to earn God's love. But there's no enough good works to earn salvation. And so let us see the last installment and let us watch, if I may say that, the last segment of the story of Ruth. Saan nga po ba tayo natapos sa ating nakaraang serye? In chapter 3, we witness how Ruth appealed to Boaz to follow the rule in Israel to be a kinsman redeemer to her, whose husband died while in Moab. Alam po natin na namatay ang asawa ni Ruth habang sila nasa Moab. And so we notice a distinctive culture in the days of Ruth. Makita po natin na may kakaiba sapagkat kapag namatay ang isang lalaki at naiwan ang isang babaeng bao o nabalo, makikita po natin na merong kinsman redeemer. Lalo tigit kapag ito ay nagbenta ng kanilang pag-aari dahil sa siya ay widow, sapagkat siya ay mahirap, naibenta ang mga pag-aari, kinakailangan may tumubos ng lahat ng mga pag-aari ng mga naibenta na ito. At alam natin, nabasa natin sa nakaraan na sa Jubilee year ay napapabalik sa may-ari ang lahat. At yan po ang batas sa panahon ng lumang tipan sa Israel. At saan natin iniwan si Ruth sa nakaraan? Boaz was not trying to avoid his legal responsibility to Naomi and Ruth in particular. Nakita po natin yun sa chapter 3. Except na, ang sabi lang po ni Boaz sa atin sa nakaraan, sa kwento po ni Boaz sa atin sa nakaraan, he was aware there was still a nearer relative of the widows. Sandali lang, sabi ni Boaz. Sapagkat alam ko na meron pang mas malapit na kamag-anak kayo kaysa akin. And so, nakita po natin sa chapter 3, verse 12, ang sinabi ni Boaz, at tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit. Gayunman ay may kamag-anak na lalong malapit kaysa akin. And so as Naomi told Ruth, just wait, relax, and Boaz would talk right away to the relative. Lalo't higit marahil ay mayroon ng napapalapit na si Boaz kay Ruth. Kaya ngayon po sa ating pagpapatuloy ng kwento po ni Ruth, the story of Ruth, ay ating pong basahin at ipagpatuloy ang pag-aaral po natin sa Ruth chapter 4. Sabi po natin chapter 4 verses 1 hanggang 3. Si Boaz ngay sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon at narito ang malapit na kamag-anak na sanilita ni Boaz ay nagdaan. Sa lalaking iyon ay sinabi niya, "Oy, Juan, lumiko ka at maupo ka rito." At siya'y lumiko at naupo. At nang siya'y kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan, ay sinabi, "Maupo kayo rito." At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak,
Ipinagbibili ni Noemi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. We got to the part of the story where Boaz needed to talk to the nearer kinsman, mas malapit na kamag-anak. And so he went to the city gate. Sabi nga po natin dito sa ating siya'y sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon. It was where everybody passed by. Doon po sa pintuang bayan, city gate. Doon po dumadaan ang mga tao. No? It was a place where cases also and complaint hearings were done before the elders of the community. Kumbaga ito rin po yung parang pinaka-korte, pinaka-munisipyo nung panahon na yon, yung city gate na tinatawag. At doon po nagpunta si Boaz. Kaya sabi dito, si Boaz nga'y sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon at narito ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Boaz ay nagdaan. Dumaan na po. At kanyang pinaupo. Pagpatuloy po natin ang pagbasa, sabi sa verse 4 ay ganito. At aking iniisip na ipahayag sa iyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito. At sa harap ng mga matanda ng aking bayan, kung iyong tutubusin ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin ay saysayin mo nga upang matalastas ko. Sapagkat wala nang tutubos na iba pa liban sa iyo. At ako ang sumusunod sa iyo. At sinabi niya, aking tutubusin. Boaz waited for the nearest kinsman of Ruth. Hinintay po niya doon sa pintuang bayan yung mas malapit na kamag-anak ni Naomi, ni Elimelech. At nang makita niya ito, walang pangalan, no name. Wala ibinigay na pangalan kung sino yung mas malapit na kamag-anak po ni Elimelech. And so he told him, maupo ka, mag-usap tayo. So Boaz immediately formed a court so the hearing could be done right away. Hindi nagmamadali din po si Boaz na mapakinggan agad ang lahat ng mga ito kung ano bang gagawin ng mas malapit na kamag-anak na ito. One commentary said Boaz could be one of the elders or a municipal or city councilor in the community during that time. Kaya medyo kilala rin niya yung mga elders na yon, yung mga nasa pintuang bayan na yon, na kanyang tinawag upang maging, kumbaga ay testigo sa kanilang mga pag-uusap. On one hand, what was going on in the mind of Ruth and Naomi when they were waiting and possibly hearing what Boaz was doing in the court. Habang naghihintay po si Ruth at si Naomi sa isang dako, sa isang lugar, ano kaya ang mangyayari sa usapan ni Boaz at ng mas malapit na kamag-anak? Dahil siguro'y nangangamba rin sila, nag-aalala, ano bang mangyayari, sapagkat marahil po ay napalapit na rin po si Ruth kay Boaz. On the one hand, Ruth and Naomi were waiting and possibly looking for the solution or for the event to come. On the other hand, what was going on through the mind of Boaz when he was talking to the kinsman, to the nearer kinsman? Ano kaya naman ang iniisip ni Boaz habang kinakausap niya yung mas malapit na kamag-anak ni Elimelech? It could have been, at marahil po ay ito,
ang iniisip po ni Boaz. I hope he would not say yes. Sana sabihin niya, hindi ko tutubusin. Sana mag-say siya ng no. But what if he said yes? Siguro tumatakbo sa isip ni Boaz, paano kaya kung sabihin niya, tutubusin niya? Am I going to lose Ruth in the process? And so the kingsman said, the nearer kingsman, the kingsman redeemer said, yes, I will redeem it. Nako. Siguro sa loob-loob po, Boaz could have been saying inside of him, hindi po naman niya sinabi, no, no, no way. Siguro lang po, nasa loob ni Boaz. What did Boaz say and how did he react when he heard the kinsman told him, I want to redeem it. Nais kong tubusin. Aking tutubusin. Ano kaya ang nasa damdamin at napasaloob ni Boaz? I have been single for years and here is the woman I want. Siguro sa loob-loob lang ni Boaz. I cannot lose her anymore. Siguro sabi ni Boaz, I cannot last a day without seeing her. Siguro sabi ni Boaz, no way that you can redeem. O maaaring sinasabi ni Boaz, don't redeem her, please, please, please. She is now love of my life. Marahil po. I'm just making up all these stories, all these lines. I'm just making it up. Pero maganda po, magpulay-pulay. Ano kaya nangyayari nga dito na eto na, kausap na niya yung nearer relative. Mas malapit na kamag-anak. Pag tinubos, mawawala pa sa kanya si Ruth. Mahal na mahal niya si Ruth marahil sa panahon ito. At this point in time. Naroon na yung kanyang grace, which is so lavish, which is so abundant, which is extravagant. So what can we learn from Boaz? Boaz was a man of integrity, a man of character. He was the kind of man who would follow God no matter what the consequences would be. Lagi ko nga pong sinasabi sa inyo mga kapatid that Jesus was, or Boaz was a representation of Boaz. Pinakikita po ni Boaz ang ating Panginoong Hesus. At nakikita po natin dito, mga kamag-aaral, yung mapapasa-akin kaya, parang sinasabi ni Boaz, mapapasa-akin kaya si Ruth, ito kayang isa na gusto kong mahalin, ay mapapasa-akin kaya. And I think that is also the feeling of God, the feeling of Jesus Christ. When He wanted to offer grace to you, to a sinner, to a spiritual beggar like you and me, would He say yes? Would other claim the one I love? Meron kayang ibang kukuha sa aking minamahal? And you know what? God doesn't want you to belong to another one, to another person, to another lover na hindi makapagbibigay ng sapat. Na kagaya ng ibinibigay niyang grace, which is extravagant and lavish and extraordinary. Only Jesus can offer that. So yun po yung naramdaman ng Diyos. Na parang naramdaman dito ni Boaz na parang hindi mapapasa kanya si Ruth. At ganoon din po ang Diyos, ang kanyang panghihinayang tila man din kapag ikaw ay hindi mapapasa kanya. So what can we learn from Boaz? Boaz could have just ignored God's law concerning the nearest kinsman and took Ruth to be his wife right away. Punta po muna tayo sa physical. Alam niyo kung talagang
Hindi po siya godly man at wala po siyang godly character. Yung pong kautusan ng Diyos sa Deuteronomy 25 na binasa natin nung nakaraan, yung kinakailangan mo ng tubusin ng pinakamalapit na kamag-anak, marahil babaliwalain po kung si Boaz ay hindi po totoong malapit sa Diyos at nagnanais sundin ang kalooban ng Diyos. Maaring i-ignore lang niya yung kinsman, Nerer, na relative po ni Naomi ni Elimelech. At sabihin niya, huwag na natin kausapin yun. And he could have taken Ruth to be his wife right away. Pinilit niya sana ang sitwasyon. Boaz did not exchange obedience for anything. He followed God, period. Sinunod ni Boaz ang kalooban ng Diyos. Hindi dinagdagan, hindi binawasan. Whatever it will take, I will follow the law of God. I will follow the will of God, the instruction of God, period. So Boaz was the man who would obey God. He was the man who would take risks and lose what he greatly desired for the sake of his God and his law. Dahilan sa yun ang gusto ng Diyos, kung merong ibang nearer kinsman handang tumubos, ibibigay niya. Boaz was willing to give up his rights. He was willing to lose what he greatly desired. He was obeying exactly as God said it should be. He knew the law of God and he was willing to obey it no matter what the consequences would be. Kung mawawala sa akin si Ruth, it's okay. I am following God and His law. Because merong mas malapit na kamag-anak na tutubos kay Naomi at sa mga naiwan na Elimelech. So Boaz was perfectly wired to obey God. But it did not mean he was lacking in good judgment. He told the nearer kinsman, sabi niya, okay, kung gusto mong tubusin bilang ikaw mas malapit na kamag-anak, here's the deal. At ito po ang sinabi niya sa Ruth chapter 4 verses 5 and 6. 5 and 6, ito po ang sinabi niya. Nang magagay sinabi ni Boaz, anumang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Naomi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na mawapita, na asawa ng namatay upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko matutubos sa ganang akin, baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang aking matuwid ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos. Ang sabi po ni Boaz, okay, well, kung gusto mong tubusin, iyong bilhin ang parang sa kamay ni Naomi, marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabit. Nang malaman po ng Nearer na walang pangalan, mas malapit na kamag-anak, sabi niya, iyon na. Iyon na ang aking matuwid ng pagtubos sapagkat hindi ko matutubos. The kinsman, the nearer relative, the nearer kinsman said, no, I won't buy the property if I'm responsible to another woman and her mother. I don't want anybody who will be sharing the inheritance with my family. No way. Sabi po ng nearer kinsman. Pagpatuloy po natin ang pagbasa, verses 7 and 8. Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit upang patotohanan ng lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa
At ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Sa gayoy, sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo sa ganang iyo, at hinubad niya ang kanyang pangyapak. We cannot deny that Boaz already had a feeling with Ruth. Nabubuo na yung damdamin po ni Boaz kay Ruth ng mga panahon na yun. We cannot deny that. How did Boaz feel when the nearer relative said, I won't buy the property. Hindi ko tutubusin. Hindi ko natutubusin. Iyon na. Iyon na ang aking matuwid ng pagtubos. I won't buy the property if I'm responsible to another woman and plus her mother. Palagay ko po, Boaz must have been so thrilled to hear the near relative refusing to take his legal responsibility. Bakit po? It means something. Ruth belongs to him. Ang ibig sabihin, sa akin nakabilang si Ruth. Napakagandang image po ng kagalakan ng Diyos na siya ang iyong naging tagatubos at ikaw at ako ay Kanya. Ganito yung kagalakan ng Diyos na pinili na ikaw ay sa Kanya na at kabilang ka na sa Kanya. Let's see Boaz here, the happiness, the joy of Boaz na yung isang Moabita, na isang makasalanan, na isang spiritually, sabi nga po natin ay uh, beggar of good deeds, ay para sa kanya na at napapabilang na sa kanya. You can see the joy and the happiness of God as you see the joy and the happiness of Boaz in the story. And so ano pong ginawa ng mas malapit na kamag-anak? He removed his sandals. Ang sabi po doon. Sabi doon, inuubad ng isa ang kanyang pangyapak at ibinigay sa kanyang kapwa. At ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. At an earlier period in Israel, a man removed his sandal and gave it to the other party to make any matter legally binding concerning the right of redemption or the exchange of property. Yun po yung kanilang pamamaraan ng pagbibilihan, pagpapalitan ng mga pag-aari. Removing the sandals. This was the method of legally binding a transaction in Israel. Kung sa atin po sa panahong ito, ang legal tender o ang ating pong pambili ay sa pamamagitan ng pera, salapi, noon po ay by removing the sandals. Nung panahon na yon, that was legally binding a transaction in Israel. Sabi nga po ng isang paliwanag ay ganito. The giving of a sandal was like a signed contract back then, especially in cases where land was in dispute. This originated because someone would walk off a field in their sandals to measure it. Ito pala ang dahilan kung bakit hinuhubad ng sandalyas ang pangyapak kapag may nagkaroon ng bilihan. Na para bang sinasabi, kapag nabili ko na ito, wala ka nang gagawing panukat at hindi mo na masusukat kasi naalis ko na yung sandalyas na aking gagawing panukat. Nasabi nga po ng explanation sa atin, bakit nga ba merong ganitong giving of sandals? Ang ibig sabihin, inaalis ko na yung karapatan ko, sukatin ko uli ito sapagkat hindi na ito akin. Ito'y naisaling ko na sa iyo, nagkaroon na ng lubusang bilihan, absolute sale. At dito sale. Kaya, inaalis ko na ang aking karapatan. Hinuhubad ko na ang sandals ko, ang pangyapak ko, to measure it. Maybe to measure it again. Parang ganun po. Pagpatuloy natin ang pagbasa sa Ruth chapter 4, 9 hanggang 11. At ganito po ang ating mababasa. At sinabi
ni Boaz sa mga matanda at sa buong bayan. Kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech at lahat na kay Chelion at kay Mahalon sa kamay ni Naomi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Mahalon ay aking binili na maging aking asawa. Huminto po muna tayo doon sa verse 10 na yun. Bukod dito'y si Ruth na Moabita ay aking binili na maging aking asawa. Kaya nga po dito sa chapter 4, ang aking pong suggested title ay ganito: When a Rich Man Married a Beggar. Nang pakasalan ng isang mayaman ang isang manlilimos. Walang iba kundi si Boaz na isang mayaman, tumubos ng mga pag-aari at ng mga bumili ng mga pag-aari o ng mga properties ni Naomi, ni Elimelech, na parang sinabi na rin po dito sa atin sa verse 10, na sabi po ni Boaz ay aking binili na maging aking asawa. Napakagandang kwento. A rich man marrying a beggar. And so Boaz did not waste time. He immediately took the marriage vow before the elders of the community. Sabi niya, huwag na tayong magpatagal-tagal pa. Let us not procrastinate. He told them. Sabi niya sa mga elders of the city, you are my witnesses. And so Boaz seriously took the marriage vow. Nagkaroon na po siya ng agarang pangangako, kanyang pagsumpa, ng kanyang pagtingin na may kabanalan sa pag-aasawa. And from here we can learn that Boaz was taking marriage seriously. I mean, seriously. Because, number one, no trial marriage scheme. Walang trial marriage na plano. Subukan muna natin, baka kasi hindi tayo magkaigi. Trial muna tayo. Seriously, Boaz took the marriage vow kasi not cohabitation. Imbang, sige magsama muna tayo kasi let's try muna kasi baka hindi tayo bagay sa isa't isa. Tayo muna magsama ng walang kasal at para kung hindi tayo bagay sa isa't isa, hindi pa naman tayo kasal, madali tayo maghihiwalay. Cohabitation. Walang cohabitation. Not cohabitation. And pangatlo, seriously kasi not waiting for compatibility. Sige, huwag na muna tayo magpakasal ha. Siguro pag compatible na tayo, pag yung gusto mo, gusto ko na, lahat ng gusto mo, gusto ko na rin, yung lahat ng ayaw mo, ayaw ko na rin, sige, saka na lang tayo magpakasal o mag-take ng marriage vow seriously. Walang ganun eh. Wala pong ganun. Ito ang mayroon. Boaz did honor God's standard for marriage. Pinarangalan ni Boaz ang pamantayan ng Diyos sa pag-aasawa by not taking the trial marriage scheme o yung option na trial marriage muna or not cohabitation. Hindi po niya sinubukan yung sige tayo muna ng dalawa. Let's see. Mabuhay muna tayo ng wala kasal. Or maghintay muna tayo ng compatibility. Let's read chapter 4 verse 11. At ang buong bayan ay nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi, gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Raquel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sambahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata at maging bantog
sa Bethlehem. Now, let me give you some marriage principle. Kung ang sino man po sa inyo ay hindi pa kasal at nagnanais na magkaroon ng ilang marriage principle that you can take, ito po yun. Kung kayo naman po ay mga kasal na at nais po niyong ma-revisit ang marriage principle, ito po ay para sa inyo. Kung kayo po naman ay mga lalaki at mga babae na nagme-mentor ng ilang mga bagong kasal o magnininong at magnininang, mag-sponsor po, magiging witness ng mga kasalan, ito pong mga marriage principle na ito, pwede po niyong ibahagi sa kanila. So you can use it sa paraang pwede po niyong magamit. Ilan po mga marriage principle that you can use. Marriage principle number 1. Boaz and Ruth did not enter marriage without the blessing of the elders and witnesses. Hindi pumasok po si Ruth at si Boaz sa pag-aasawa nang walang pagpapala ang mga matatanda at ang mga saksi. Ibig sabihin po talaga ay itinaas ni Boaz kasama si Ruth ang standard ng Diyos sa pag-aasawa, sa pagsasama. At dapat tayo naman, lahat tayo ay itaas natin ang pamantayan ng Diyos sa pag-aasawa. Huwag pababain, huwag pababawin, kundi lagi nating itaas ang pamantayan ng Diyos sa tinatawag po nating pag-aasawa. Sapagkat ang pag-aasawa ay nilalang at ginawa ng Diyos bago pa lamang po magkasala ang tao. Marriage is God's institution even before na magkasala ang tao. Marriage principle number 2. Boaz and Ruth knew that a marriage God blesses begins with God and consistently honors and glorifies God. Ang isang pag-aasawang pinagpapala, binibindisyonan, ginagabayan ng Diyos, ay nagsisimula sa pagbibigay ng kaluwalhatian at parangal sa Diyos. At kapag ang mag-asawa ay laging nagbibigay ng parangal, papuri, at ang kanilang pag-aasawa ay nagbibigay ng isang mataas na papuri sa Diyos. Ito ay mga pag-aasawa at pagsasama na laging pinagpapala ng Diyos. Because it is a marriage na God-centered o isang pag-asawa na nakasentro sa Diyos. Principle number 3, marriage principle number 3. Commit to God's purpose in marriage. Commitment to live together until death. Ano po yun? God's purpose in marriage is 3 N's. Tatlong N's. Ano po yung commitment na yon? Ano po yung living together until death do us part? Ano po yung 3NE? Ito po yung 3NE sa marriage. No excuse, no extra, and no exit when things go wrong. Yun po yung tatlong NE. No excuse, no extra, and no exit when things go wrong. Ito po ang commitment sa tinatawag nating layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Patuloy po nating basahin chapter 4 verse 13 ng Ruth. At ito po ang sinabi. Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth at siya'y naging kanyang asawa at siya'y sumiping sa kanya at ipinaglihi ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. Now, this is extraordinary. Ruth had a husband before Malon. Before. Ang asawa po ni Ruth bago si Boaz ay si Malon. That was her husband before. Yet,
Hindi po nagkaroon si Ruth at si Mahlon ng isa man lamang anak. That's why I say this is extraordinary. They lived together for about 5 or 10 years, yet they did not have children. Hindi sila nagkaroon ng anak. That is why I'm saying this is extraordinary. Bakit po? Sapagkat sabi nga po di sa verse 13 nating binasa, sagay kinuha ni Boaz si Ruth at siya'y naging kanyang asawa at siya'y sumiping sa kanya at ipinaglihi ng Panginoon at siya'y pinapaglihi ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. For Boaz and Ruth to have a son is extraordinary. Amazingly extraordinary. Reason, bakit po? Bakit po extraordinary ito? Na si Ruth at si Boaz ay nagkaroon ng anak. Because God is at work. God's hand was upon them. Don't settle for the ordinary. We only settle for the extraordinary. Include God and your life will be extraordinary. Every time we put our trust on God, trust in the Lord, and lean not on your understanding. When you include God, when you put God in the center of your life, in the center of your plan, in the center of everything, when you include God, and when God directs your path, your life will be extraordinary. Maybe you do not see it, but it is, and it will be extraordinary. Marahil hindi pa ngayon, pero makikita ninyo. Sapagkat walang sumusunod sa Diyos na hindi nakakatamo ng mga kagandahang loob ng Diyos. Let's read chapter 4, verse 17. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na pinanganak kay Noemi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai na ama ni David. Nakita niyo na po mga kapatid yung amazingly extraordinary na nangyari kay Ruth at kay Boaz. Nang sumiping si Boaz kay Ruth, nanganak ng isang lalaki. At napakaganda po ang nangyari. May isang lalaki na ipinanganak kay Noemi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai na ama ni David. Therefore, Boaz and Ruth were the great-grandparents of David. Kung di po ako nagkakamali ay apo sa tuhod, si David, who became the king of Israel. And this is the lesson. In God's sovereignty, He used Ruth, a Moabite, an idolater, perhaps even a Satan worshiper, perhaps, not definite. God used Ruth to give birth to a son. Can you imagine this? Kaya nga po, may tatanong natin, ang iyo bang nakaraan na isang checkered life? Was it a simple life? Punong-puno ng karumihan ang iyong nakaraan. And you think God cannot use you. And you think God cannot use you in a very special, mighty way. Look at Ruth again. Ruth, a Moabite, an idolater, perhaps even a Satan worshiper, gave birth to a son na kay Obed at naging siya ang ama ni Isai na ama ni David. And you know the story, especially when you read Matthew chapter 1. And so, let's try to look at some of the truth that we can ponder. We can meditate upon. Elimelech. Ang ibig pong sabihin ng Elimelech, my God and my King. But because of famine,
financial and family situations. Elimelech made dramatic and serious decisions that led him to disobey God. Nakagaya natin, na minsan dahilan sa pagkagutom, pinansyal at mga sitwasyon ng ating pamilya, nagkakaroon tayo ng mga seryosong desisyon na nauuwi sa pagsuway sa Diyos. So, Elimelech was a kind of man who would disobey God when circumstances look ugly and unfavorable. May mga tao po sa mundo na kapag ang mga bagay sa kanilang kapaligiran ay hindi tama at hindi maganda, they would rather disobey God because the circumstances are ugly, the circumstances are unfavorable. Meron pa naman siyang title, Elimelech, my God and my King. But he did not have a lifestyle that trusts God. Are there still some Elimelech today? Meron pa kayang mga Elimelech sa mga panahon ito? Tinitingnan lang natin ang ating sarili. Atin lamang pong nilalarawan, sinasalamin ang ating sarili. I am Jesus' followers, a follower of Jesus, but I obey God when it is comfortable and safe. Ito po ba tayo? I obey God when it is comfortable and safe. Truth to thunder. Katotohanan dapat pagbulay-bulayan. Kagaya ni Elimelech, do I obey God when it is safe, when it is comfortable? Another truth to ponder, si Naomi po naman. Naomi means empty, broken, hopeless, and bitter. And she did not see God's promises clearly. Hindi niya nakita ng maliwanag ang mga pangako ng Diyos. When life was heavy, when life was difficult, she was angry with God. She was bitter. Mapait ang lahat para sa kanya. When life was full of challenges, she doubted God's promises. Kapag malabo, kapag maraming bagay na hindi niya maunawaan, kapag ang mga pangako ng Diyos ay hindi niya nakikita, nag-aalinlangan siya sa Diyos at sa kanyang mga pangako. She was bitter. She was confused. Siya'y may kapaitan sa kanyang puso sapagkat tila man din ang Diyos ay nagtatago sa kanya at malayo sa kanya. Ang tanong, are there still Naomi today? Meron pa bang mga kagaya ni Naomi sa ating kapaligiran ngayon? Bilang mga tagasunod ni Jesus as Jesus' follower, ganito ba tayo? I obey only when I understand the circumstances around me. Sumusunod lamang ako kapag naunawaan ko ang mga nangyayari sa aking kapaligiran. Pero kapag hindi ko naintindihan kung ano nangyayari, I would rather not obey God and disobey God. Parang ganito ang nangyari kay Naomi. I obey only when I understand the circumstances around me. Are there some Naomi in our midst? Meron kaya tayong mga kamag-aaral na parang Naomi? Meron kaya tayong mga kamag-aaral na parang Elimelech? I obey God when it is comfortable and safe? Truth to founder. Mga katotohanan dapat pagbulay-bulayan sa buhay po ni Elimelech, sa buhay po ni Naomi. At katotohanan dapat pagbulay-bulayan sa buhay po ni Ruth. And let us contrast Ruth with Naomi. Ating pagkumparahin ang dalawa. Both of them were hopeless. Pareho naman po silang namatayan ng asawa. Their paths were extremely dark. They were both widows. Ruth was from a pagan country, from a country na sabi nga natin ay maaring idolaters and Satan worshippers. Naomi was from a country who knew God and His Word. But, listen,
Ruth decided to take God seriously, and she trusted God fully. She obeyed God unconditionally. And you know what? God promoted her. Because Ruth decided to take God seriously, because Ruth decided to trust God fully, because Ruth obeyed God unconditionally, God promoted her. God brought her favor. Binigyan siya ng maraming mga pagpapala ng Diyos. Kaibigan, mga kapatid, are there still Ruth today? Are you like Ruth, deciding to take God seriously, trusting God fully, obeying God unconditionally? Pwede mo bang sabihin ito? I obey God as a follower of Jesus. I obey God and commit my life and my future to God no matter what. No matter what. Puntahan po natin si Boaz. Truth to ponder. Sa buhay naman po ni Boaz. Parang sinasabi ni Boaz, I could have taken advantage of Ruth while she was in the threshing floor, but I obeyed God no matter what. Pwede sanang naabuso ko, napagsamantalan ko, taken advantage ko ang isang babae na kagaya ni Ruth, na siya'y lumapit, pero hindi ko ginawa. Napakaganda. What a gentleman act. Napakaganda. Si Boaz din po, there is always a risk. May panganib na kung lalapitan niya yung mas malapit na kamag-anak, maaaring mawala ang love of his life, si Ruth. I might lose what I desire, but I was still, and I will still obey the Lord, no matter what. Naging pagpapasya po ni Boaz na kung mawawala ang isang bagay na gustong-gusto ko, bagamat gustong-gusto ko at ayokong mawala, kung hindi talaga para sa akin, tatanggapin ko. Pero ayoko sanang mawawala, pero kung hindi talaga para sa akin, because I obey God's law, and I obey God's instruction, handa akong mawala. Everything God is looking for so He can continue working in your life is submission to His will. Let me say that again. Everything God is looking for so He can continue working in your life and in my life is submission to His will. Meron pa po kayong mga Boaz today? Are there still Boaz today? I will obey the Lord unconditionally no matter what happens to me. This is Boaz's principle and submission to the God who can do more than he can ask or imagine. Ito ang prinsipyo po ng pagpapasakop ni Boaz sa Diyos na higit na makagagawa, sa Diyos na makagaw, to the God who is able to do more than what he can ask or imagine. And again, we keep saying in the story of Ruth, since Boaz was a representation of Jesus, Jesus is better. Jesus is better. Mga kapatid, Elimelech obeyed God when it was convenient. I hope that is not our standard of faith. Naomi obeyed God when she understood what's going on in life. And I hope na hindi po tayo ganon. Na sumusunod lamang tayo kapag naintindihan natin kung ano nangyayari sa ating kapaligiran, kung maayos, kung maganda. Susunod tayo kung hindi. Tapos na. But Jesus is better. For Ruth and Boaz, Jesus is better. Well, of course, wala pa po ang person ni Jesus noon, yung kanyang tinatawag na pagiging person. But as if ito yung ginagawa nila at sinasabi nila because Ruth and Boaz obeyed God unconditionally. The fact that only Jesus became obedient to his Father even to the point of death. Yung buhay po ni Ruth at ni Boaz, obeying God unconditionally,
Si Jesus po yun. Si Jesus po yun who obeyed the Father unconditionally. He obeyed the Father, his Father unconditionally, even to the point of death. At ito nga po tayo magtatapos sa sinabi po ng Filipos 2:8 na ang sabi po sa atin sa Philippians chapter 2, verse 8, kung bakit si Jesus ay naging obedient to the Father even to the point of death, nakagaya po naman ni Ruth at ni Boaz who obeyed God unconditionally. Sabi po ng Filipos 2:8 ay ganito, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. This is Jesus. Nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ang sabi nga po sa NIV, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nakita po natin ito, in a sense, kay Boaz at kay Ruth, obeying God unconditionally. If there is one lesson that we can learn from the story of Ruth, this is one of the lessons that I would not let you sleep. Huwag niyong palalampasin, huwag niyong aalisin. Obeying God unconditionally. Learning to obey God unconditionally. Just like Jesus, who became obedient to his Father, even to the point of death. Alam nyo, sa pagmamahalan po ni Boaz at ni Ruth, ganon din po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung papaano si Boaz ay nais maging asawa si Ruth. Nais ng Diyos na tayong mga kasalanan ay kanyang maging quote-unquote asawa, kasama, maging bride of Christ, maging bahagi. The church is the bride of Christ. Nais ni Kristo na ikaw ay mapabilang sa Kanya. And this is the story of Ruth. It is a story of grace. It is a story of a Moabite who was a beggar, nang lilimos ng mabubuting gawa upang mag-earn ng isang mabuting bagay. But because of Boaz and his love, napabilang si Ruth kay Boaz. At alam niyo, this is the good news. Nais ng Diyos kay Jesucristo na mapabilang ka sa kanyang bugtong nanaw. Maging bahagi ka ng bride of Christ, ng kasintahan ni Kristo. And you can do that by accepting Jesus as Savior and Lord of your life. Pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Pagsisisi sa iyong mga kasalanan, paghuhugas ng iyong kasalanan upang ikaw ay maging bahagi ng bride of Christ, kasintahan na babae ni Kristo. Mahal na mahal ka, kagaya ni Boaz, nais niya si Ruth. Ang Diyos ay higit pa kay Boaz. Si Jesus ay higit pa kay Boaz. Nais ni Jesus na papabilang ka sa Kanya. Jesus loves you so much. He became obedient to the point of death because of you. Kaya mga kamag-aaral, umasa po ako na magkakaroon ito ng aplikasyon sa buhay ninyo at pagtugon sa buhay niyo. Saan man kayong spiritual journey naroon ngayon. Sa kwento ni Ruth, umaasa po ako na matatapos niyo ang lakbay, kasama, kasabay, lumalakad, nakasama si Jesus. Muli po nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo tigit dito sa ating series, The Story of Ruth.
Papasalamat po tayo sa lahat ng mga nag-share ng mga online Bible study series natin. Salamat po sa aking kasama dito sa Maniwala team na patuloy na tumutulong po sa inyong lingkod upang mapabuti at mapaganda pa ang ating mga presentation. Nag-a-upload sa YouTube. Kung hindi po kayo subscriber sa YouTube, you can do that because there might be a time na sa YouTube po kayo makakapanood ng ating mga tinatalakay. Muli, ibinabalik po natin ang ating papuri sa Diyos. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Jonathan Orellasa.